So, what's up sa inyo mga ate at kuya? Ako nga pala si Kuya Len at nagbabalik tayong muli dito sa Rise Crossover. So mga ate at kuya, dumating na po ang update and napakadaming dumating, okay? Medyo ma-overwhelm kayo siguro sa umpisa pero hindi naman siya talaga ganun karami. Pero i-explain ko naman sa inyo lahat isa-isa kaya huwag kayong mag-alala. And kung napansin nyo, nawala na po ang ating bongo cat, napalitan na po ng penguin na nagsasalita. No? Pagpasensyahan nyo na kung mas gusto nyo yung bongo cat. Ito na muna yung gagamitin natin. Anyway mga tigwe, ayoko nang patagalin pa to. No? Umpisahan kaagad natin to sa mga pa-washout. So, unang-una mga tig kuya, meron po tayong bagong dalawang codes kung di nyo pa po nakiklaim. Ang una nating code is tinatawag na Ultra Rush. So, ilagay nyo lang sa code, then claim. Then makakakuha kayo na tatlong Potion Bundle and 99 tickets. Yung pangalawa naman mga tig kuya ay tinatawag na Monarch Gacha. So, send nyo lang ulit. And makakakuha kayo ng 249 na Mode Token and 49 tickets. So, unang-unang titignan natin mga tit kuya is yung mga bagong upgraders and mga bagong pwede nyong ma-unlock dito sa upgrade hub. Diba kahapon sinabihan ko kayo, magkakaroon po tayo ng bagong rarity ng gacha. Yes, tapos sir. baka magkaroon din tayo ng bagong upgrade. Kaya sabi ko sa inyo kahapon, mag-grind po kayo ng token. So sa mga nakapag-grind, okay, meron tayong bagong rarity na po which is yung Monarch. Okay? So yung Monarch, yung akin po, lahat po is full Monarch na po ako lahat. Okay? So wala na akong kailangan i-grind dyan bukod na lang dun sa mga upgrader. Pero dito mga tit ko, yung mga Monarch, kailangan ma-unlock nyo to. And may PT naman po sila. Kaya hindi kayo mahihirapan. Kasi kung walang PT to, baka abutin tayo ng ilang araw siguro bago makuha to. Tsambahan lang kasi. Ito nga 0.02, legenda is secret na eh. Paano pa kaya tong Monarch, di ba? So maganda yan para may bagong tier kayong pwedeng i-unlock. I recommend ni-unlock nyo muna tong sa Bram Island, okay? Yung Asian Pirate Crew kasi EXP po to, okay? EXP, magagamit nyo yan sa pag-uusapan natin mamaya, yung revert na bago. Kaya maganda ito pong iuna nyo. Ngayon, okay? Kung na-maximize nyo yung tinuro ko kahapon or last time na sabi ko sa inyo mag-grind kayo ng mga token, kung nakaabot kayo ng 20k, at least 20k na token, mamamax nyo po Monarch lahat to, okay? Ang nagastos ko lang dito is either 19 to 21,000. Okay? 19 to 21,000 lang yung ano ko. So, minsan 20 lang. Depende na lang sa pag natatsambahan nyo kagad yung roll. Or may mga nakatabi kayong roll, no? So, 20k is enough. Okay? Makakakuha na kayo ng Monarch. Pero kung naka 24k kayo na token noon that time, guaranteed na makakakuha na kayo. Kasi may sumusobra sa akin 4 to 3k lagi na mga, ito, 344. May natitira sa akin, di ba? So, makikita nyo, pag pinakita ko sa inyo, ito, 352. May natitira sa akin. Kaya sabi ko sa inyo, mag-grind kayo ng token last time. Then, next naman mga tit kuya, sa upgrades. Okay, dito sa upgrade hub, nakikita nyo, meron na pong Dragon, Kindama, and Nen. So, itong tatlong to is very unique din kasi may bago rin silang upgrade na tinatawag na Gacha Roll. Okay? Yung Gacha Roll, extra roll sa gacha. Kumbaga, pag isang bili lang to eh. Sa pagkakalam ko, kailangan nyo ng 1,000 token ng specific na upgrader. Kunyari, Dragon. Kailangan nyo 1,000 na Dragon token. Tapos, kailangan nyo ng 3,000 Legendary Dust. Tapos, ticket. So, medyo may kamahalan kasi may ticket. Pero, worth it yan. Okay? So, kada isa nyan, may extra gacha roll kayo. Alam ko, Dragon, wala pala Kindama. So, Dragon, Nippon, okay, yung Chainsaw, tapos yung Nen. So, tatlo po yung may tatlong gacha roll upgrader. Yung iba is, sa pagkakalam ko, wala. Okay, walang nadagdag sa kanila. Yung tatlong yun lang, yung Dragon, Nippon, tsaka Nen, is yung may gacha roll. Pag pumunta kayo dito sa gacha hub, makikita nyo, pag pinindot ko to, may 10,
Okay, 10 tapos yung open and close parenthesis na times 4. Ibig sabihin, 4 na roll yung nagagawa ko kada isang roll. So 40 yung kinakain, then 4 na roll yung nagagawa. So mas efficient siya kapag mag-grind kayo ng Monarch. Kaya maganda yung gawin is kunin nyo muna yung gacha roll bago po kayo kumuha ng mga Monarch dito sa gacha para mas mabilis and save time, okay? Mas efficient po kasi yun. So next naman na pag-uusapan natin mga tit kuya is yung Storm and yung World Bosses, okay? Sa World Bosses, or yung sa Storm muna tayo, sa Storm. Sa Storm mga tit kuya, nagda-drop na po siya ng Simple Gem, okay? Kuya Len, para sa pa yung Simple Gem? So, para sa mga hindi nakakaalam, yung Simple Gem po is dati, binibili natin yan through tickets, okay? Bibili natin ng tickets, pwede tayo mag-craft ng mga basic na gems. Okay, itong mga gems na to, mga tit kuya, is nilalapag po or ginagamit natin sa weapon. Okay, depende po kung anong klaseng gusto nyong gawin sa weapon nyo. Kunyari, weapon mastery yung gusto nyong gawin, papatungan nyo ng mga red or anything na related sa weapon na gems. Yan po yung ano nun. Pwede rin naman kayo gumamit ng shadow if shadow yung build nyo. Then, meron pang isa, meron ako ditong weapon build for EXP. So, hindi ko alam kung ito yung pinakamagandang weapon ngayon na pang EXP. Meron siyang yellow kasi for EXP po siya. So, yun yung purpose ng gems. Ginagawa po yung gems para magkaroon kayo ng extra stats. Extra stats for that specific mastery na gusto nyo. Kunyari, weapon, shadow, EXP, reach, shadow speed, yung mga ganon. So, yan po yung pinaka-basic ng gems, okay? Kasi ang gems po, sobrang mamahal po talaga yun. Sobrang gastos. Especially yung pure gem. Pag kinakarap nyo, 99 ticket, isa lang makukuha nyo. Sobrang mahal. Ngayon, kapag nag-storm po kayo, yung simple gem nyo, pwede nyo i-convert into balance gem. Tapos yung balance gem, pwede nyo gawing pure gem. So, hindi nyo na kailangan gumastos ng ticket kasi minsan nakaka-maximum 5k tickets ako, 4 to 5k tickets kapag gusto kong magpalit ng gems sa specific weapon ko. Kaya medyo mahal, okay? Mahal po talaga mag-craft and tedious siya gawin. So, maganda tong ginawa nila sa Storm. Kapag may Storm, yun na lang po ang gagawin nyo para hindi na po kayo mahirapan, okay? Sobrang dali na lang. Then next naman sa drops, Then next naman mga tit kuya sa World Bosses. So sa World Bosses may nagda-drop na rin to ng mode token which is pumapalo ng around 250 to 400 mode tokens. Depende siguro sa drop chance nyo. So maganda kapag magigento kayo naka-drop chance kayo para ma-maximize nyo yung makukuha nyong mode token. So palabas na yung World Boss. Try natin kung ilan yung makukuha ko dito. So, ito, lumabas na yung World Boss and ang nakuha natin is 270, okay, na token din. So, naka-specific pala siya, okay, specific, pala siya, depende pala, yung mode token pala, may pinagpipilian na lang na list of, so, ilalagay ko na lang dito kung ano yung mga boss na yun na nagta-drop ng mode token, pero, malaki yung increase na nilagay nila dito, kaya maganda na po mag-World Boss kayo if may spare time kayo. Next naman mga tit kuya is Rebirth. Okay, kung mapapansin nyo dito sa upper right corner, max Rebirth na po ako which is Rebirth 8. So madali lang po magpa-Rebirth 8, especially kung may mga nakatabi kayong quest. Kasi sinabihan ko na kayo nung nakaraan pa, magtabi kayo ng quest and yung mga expedition nyo dapat meron kayong nakatabi. So another unique thing na ginawa nila dito sa Rebirth mga tit kuya, kung hindi kayo aware, pag nagre-rebirth po kayo, okay, tumataas po yung level requirements ng 25 kung di nyo napansin. Kaya ang level ko po ngayon is 1,300. Yan po yung kapag sa Rebirth 8 na. So, huwag kayo mag-alala kasi kapag nagre-rebirth kayo, pagdating nyo po ng Rebirth 3, Rebirth 5, and Rebirth 7, may makukuha po kayong mga bagong title. Okay, ito po yung mga kailangan nyong gamitin para mas tumaas po yung XP nyo. Ngayon, kapag naka-rebirth kayo, first rebirth nyo, di ba, 35%. Kapag naka-3 rebirth na kayo, meron kayong 60%. Pag rebirth 5 nyo, meron kayong 90%. Then, pag rebirth 7 nyo, meron kayong 150%. So, sobrang taas po niyan. Lalo na pag pinatungan nyo pa ng mga rebirth or EXP token. Okay, tapos EXP boost. Tapos EXP rune. So tinuro ko na sa inyo matagal na kung paano po gumamit ng or paano magpa-level na mabilis. Gagamit lang kayo ng EXP rune. Ito lang kailangan nyo, tapos EXP boost. Tapos kukuha kayo ng talent na tinatawag na
more dungeon slots or yung dungeon collector na magbibigay po ng extra 3 slots para 90% yung madagdag nyong EXP pagpasok nyo doon sa dungeon. Siyam or 9 pieces yung lalagay nyong gento para 90%. Tapos saka kayo magki-claim ng mga quest ninyo doon sa loob. Okay? So naturo ko naman kung paano na to. Unahin nyo lagi yung pinaka mababa yung EXP. I-claim nyo, tapos ililipat nyo kagad sa player experience, tapos sa kanyo i-claim yung mga malalaki. So, ganun lang siya kadali, di ba? So, yun nga, gumawa ako ng weapon dito. Ito, gumawa ako ng weapon. Pwede kayong gumawa din ng weapon. Alam ko sa wall ko to, sa wall kingdom to, nakukuha tong weapon na to. Pwede nyo siyang lagyan itong Great Topaz na nagbibigay po ng extra, ilan to? Extra, nagbibigay siya ng extra 20, okay? 20 levels for EXP. So, maganda po siya para mas mapabilis yung pagpa-level nyo. Lalo na kung kulang-kulang po kayo ng relic or medyo short kayo sa quest. Magandang may weapon kayong ganyan para kahit papano meron kayong parang, alam nyo yun, parang panakip butas kahit papano sa extrang EXP nagkukulang. So, gawin nyo na yun mga titkoy habang may 120% EXP boost tayo. Once na mawala yan, mas mahihirapan kayo lalo magpa-level and magpa-rebirth, okay? So, yung last na titignan natin mga atit kuya is nandito po sa ating boss rush, no? Yung boss rush po is nagkaroon na po ng ng relic. So, tama yung hula ni Elton. Sa pagkakalam ko si Elton nagsabi nun, Elton, tama ka. Sa boss rush nga nila nilagyan kasi wala pong currently relic sa boss rush nung nakaraan, no? Kasi nga tinanggal yung Halloween. So, nakikita nyo dito, meron pong for easy, merong normal, merong hard, merong insane, and merong ano tawag dito? Ano sunod ng insane? Ultra, which is yung bagong natin, bagong pinaka-hardest Hindi pa po siya possible, okay? Huwag kayong magpapa-carry sa akin kasi hindi pa siya possible, okay? Mahirap po siya. So, meron ding bagong armor dito, yung overdrive armor which is monarch rank. Siguro nagda-drop to sa ultra and sobrang ganda niya. Makikita nyo, meron siyang shadow level and weapon level. So, yan yung magiging meta kapag nakuha nyo na sa ultra. Then, meron pa tayong dalawang slot na hindi pa natin alam. Siguro ano to, feeling ko, Nightmare tapos Monarch, no? Nightmare Monarch yung susunod. Yun lang hula ko. Pero, maganda kunin nyo mga tikkuya yung Shattered Skull and yung Ashen Reliquary. Okay? Meta po kasi ngayon yung weapon. Weapon po yung ginagamit karamihan ng nasa leaderboard ngayon. Hindi ko alam kung paano kasi binibid ko pa po yung weapon ko. Hindi pa po ako fully maximize sa upgrader. Pero lahat po ng nandito ngayon sa leaderboard, sa pagkakaalam ko, is naka-weapon. So, possible na po yung 200 wave sa Infinite Castle and yung 350 sa Infernal. Possible na yung 350. May naka 362 na nga. Hindi ko lang mapapakita sa inyo kasi hindi pa po ako nag-grind pa po ako ng mga upgrader ko, kaya hindi ko mapapakita sa inyo yung relic doon. Siguro next video kapag nakuha ko na. Ngayon kasi inuuna ko i-grind yung mga kailangan ko i-grind para sunod nun, ito na lang yung gagrind ko, madali na lang, okay? So yun lang that so yun lang lahat naman na meron ngayong update mga titkuya. I hope na-explain ko naman ng maayos sa inyo kahit papano, no? So yun lang. Mag-grind pa ako. Please pakituro kung paano po mapapataas yung weapon damage kasi hindi ko talaga alam bakit ang baba ng weapon damage ko pag kino-compare ko sa iba. QITG pa rin ako. Mas malakas pa yung naka-full shadow ako kasi umaabot siya ng SPTG, okay? Mas mataas pa yung compare dito sa ko full weapon. So, yun. Asahan ko kayo mga titkuya sa baba. Okay? Comment nyo na lang. So, kita tayo next video. Ingat kayo palagi and God bless po sa inyo. Bye-bye!